Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakabibingi ang katahimikan sa sala. Kakauwi lang ni Jessica mula sa sementeryo para sa libing ni Ada. Wala ni isa sa kanilang gusto magsalita. Lahat ay tulala lang. Hindi na nga niya alam kung anong iniisip ng mga ito. Si Tita Layday bahagyang ngumiti-ngiti. Marahil may naisip na magandang alaala ng anak. Si Alexandra naman ay tila nakikiramdam. Si Ethan ay tulala lang sa sahig. Hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Maghahayin muna ako ng merienda. Si Manang ang bumasag sa katahimikan. Nang nagme-merienda sila, ay saka lang sila nagkausap-usap ng matino. Nagpaalam na kasi si Jessica sa mga itong aalis na pagkatapos kumain. Ikaw Ethan, bakit hindi ka pa sumabay sa kanila? Ani Tita Layda kay Ethan. Wala po kayong kasama rito. Giit ni Ethan. Aalis din naman ako. Ang bilin sa akin ni Ada. Ituloy kong plano kong Caribbean. Isasama ko si Manang. After nun, maglalagalag pa rin ako. Ganon ang gagawin ko habang hindi pa ako tuluyang nakaka-move on sa pagkawala ni Ada. Nakangiting sabi ni Tita Layda. Kung ganon po, sige. Sasabay na ako kina Jessica pa uwi. Ani Ethan saka bumaling sa kanya. Okay lang ba? Oo naman. Siya nga pala. Ani Tita Layda. Ang gusto ko ay mag-move on na din kayong lahat, okay? Kapag nakaiyak na ng isang beses tama na yun. Lalo ka na Ethan. Tuloy pa rin ang buhay natin. Pilitin natin maging masaya para kay Ada. Wala naman siyang ibang ginusto kundi ang maging masaya tayo. Yes, tita. Ani Ethan saka ngumiti ng pilit. Jessica, thank you. Baling ni Tita Layda sa kanya. Kahit na hindi man naging matagal ang pagsasama niyo ng anak ko, minahal mo siya. Salamat. Isa ka sa mga dahilan kung bakit kahit paano'y humaba pa ang buhay niya. Kahit paano'y nakapiling namin siya na matagal-tagal. Walang anuman yun, tita. Sinsero niyang sagot, saka hinawakan ang kamay ng ginang dahil nasa tabi niya ito. Alexandra, salamat din ha. Alam kong naistorbo ka rin namin. Baling ni Tita Layda sa pinsan niya. Wala pong problema, tita. Naging malapit na rin naman kayo sa akin. Nakangiting sagot na Alexandra. Pagkatapos silang kumain ay nagpaalam na rin sila. Hapon na kasi at gagabihin na sila sa biyahe. Traffic pa naman pagdating sa Maynila. Salamat sa inyong lahat. Nakangiting sabi ni Tita Layda nang pasakay na sila sa sakyan. Nakangiting pumihit si Jessica para puntahan si Tita Layda at yakapin. Ganon din si Manang. Mag-iingat mo kayo sa barko ha? Bilin niya sa mga ito. Si Ethan ay yumakap din sa dalawang ginang at hinayaan na ito ni Jessica. Nauna na siya sa sakyan. Sa Alexandra ay nakahanda na sa pagmamaneho. Maya-maya pa, sumakay na sa backseat si Ethan. Kumaway muna sa Alexandra kina Tita Layda at Manang bago nito pinaandar ang sasakyan. Pasimpleng tiningnan ni Jessica si Ethan sa likuran. Tahimik lang ito, nakasandal ang likod at sa tingin nila'y nakapikit. Hindi na siya nagsalita, nananahimik na din at itinuon ang mga mata sa daan. Agad na sumabak sa training si Jessica kinabukasan. Kailangan niyang tuparin ang pangako sa coach dahil baka tupakin na ito sa kanya at tanggalin siya sa team. Ginalingan niya dahil tama si Tita Layda. Mapapanood pa rin naman siya ni Ada kahit nasaan to. She will still play for her. Mananalo ang team nila
at ihahandog niya kay Ada ang medalya. Mabutit okay ka na, Jessica? Nakangiting bati sa kanya ni Coach Leia habang nagbe-break time. Nagpunas muna siya ng pawis bago sumagot. Nangako po ako sa inyong gagalingan ko, di ba? Keep it up. Anito, saka siya tinapik sa braso. Ilang minuto lamang ay balik training na sila. Hindi nagpahuli si Jessica sa mga teammate. Kailangan niyang ipakita na deserve pa rin niyang membro ng mga ito kahit pa madalas siyang mawala at hindi nagpa-practice. Papatapos na ang game nang may makita siyang pumasok sa gymnasium. Nagulat siya na makilala iyon. Si Ethan. He waved at her when he saw her at dahil nakatitig siya sa binata, ay tinamaan siya ng bola sa hita. Aray! Hiyaw niya. Sorry, Jessica. Natatarantang hingi ng paumanhin ng teammate niyang si Julia. It's okay. My fault. Hindi ako nakafocus. Sabi niya. Okay ka lang talaga? Paniniguro nito. Oo. Bakit ba kasi bigla kang nawala sa sarili? Kunot ang noong tanong ni Julia. Dahil doon Ani Ella saka inginoso ang pwesto ni Ethan. Kayo talaga? Saway ni Jessica sa mga ito. Sino yun? Nakangising tanong ni Tessa na nunukso. Kaibigan ko yon. Nakangusong sagot niya. We, hindi naniniwalang tanong ng mga ito. Girls, ano na? Tila inip na tanong ni Coach Leia. Nagsibalikan sila sa kanilang mga pwesto at itinuloy ang laro. Pagkatapos ng training ay muling inasar si Jessica ng mga teammate, ngunit hindi na siya nagkomento. Napansin kasi niyang habang sumasagot ay lalo siyang iniinis ng mga ito. Ewan ko sa inyo? Natatawang sabi niya, saka nilapitan si Ethan. Napadaan ka? Tanong niya sa lalaki. Nalulungkot ako sa bahay Ani Ethan saka ngumiti. Wala kang kasama ron? Wala. Nasa Amerika ang mga magulang ko. Citizen na ron. Ang panganay kong kapatid naman, nasa Canada. Nagtatrabaho. Yung bunso, kasama ni na mama at papa sa Amerika. Pagkukwento nito. Bakit nagpaiwan ka pa rito? Dahil kay wait, magbibihis lang ako. Baka nangangasim na ako Nakangiting sabi ni Jessica para putulin na ang gusto nitong sabihin dahil alam niyang lalo lang malulungkot si Ethan kapag nabanggit ang nobya nito. Hintayin mo ako rito ha? Magbibihis lang ako. Nakangiting tumangulang si Ethan. Mabilisang nag-shower si Jessica at nagmamadaling nagbihis. Nagsuklay din siya habang naglalakad upang wag mainip si Ethan sa paghihintay sa kanya. So, may plano kang lumabas ngayon? Kung sasamahan mo ako, okay lang ba yon? Baka kasi biglang magalit si Senator Perez kapag nakita magkasama tayo Biglang nag-alangang sabi nito. Sumama ka sa bahay. Ipapakilala kita kina mommy at daddy para wala silang masabi. Natatawang sabi niya. Sigurado ka ba? Nakangiwing tanong ni Ethan. Oo naman. Aniya, saka hinila si Ethan palabas. May dala kang sasakyan? Oo. Convoy na lang tayo? May dala rin ako Tumangulang si Ethan. Pagdating sa bahay ni na Jessica, ay 7:00 na ng gabi. Parating na ang daddy niya. Hi mom, may kasama kong kaibigan? Nakangiting salubong ni Jessica sa mami niya. This is Ethan. Siya yung boyfriend ni Ada. Natatandaan mo si Ada? Of course, natatandaan ko si Ada. Nakangiting sabi ng mami niya. Hello iho. Baling nito kay Ethan. Good evening po ma'am. Mukhang nahihiyang pagbati ni Ethan sa mami niya. Tita na lang iho. Magstay ka na para sa dinner. Ipapakilala kita sa asawa ko. Parang lalong nahiya si Ethan, kaya napangiti si Jessica. My dad doesn't bite. Pabirong sabi niya,
na ikinangiti lang ni Ethan. Maiwan ko muna kayo ha, piniprepare ko lang kasi ang dinner. Paalam ng mami niya. Iwan mo na rin kita rito Ethan, magpapalit lang ako ng damit. Maya-maya ay sabi niya. Tumango si Ethan at siya naman ay nagmamadaling umakyat. Hindi pa nakakapagpalit ng damit si Jessica ay may narinig na siyang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Mom? Aniya, na mapagbuksan ng pinto ang ina. Bakit po? First time mo magdala ng lalaki sa bahay. Anito na ikinangiti niya. Kaibigan ko lang siya ma'am, kayo naman oh. Minsan ka na nga lang magdala ng kaibigan dito, lalaki pa? Mami naman eh, ayaw mo ba sa kanya? Kunot ang noong tanong niya sa ina. Hindi sa ganun. Naisip ko lang na baka nagkakagusto ka sa kanya, kaya dinala mo siya rito. You wouldn't be bringing him here if he wasn't important. Paniner mo nito. Ma'am, kung sermonan mo ko, para mag-aasawa na ako bukas. Magkaibigan kami, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pakiusap niya. Wala namang problema kung magbo-boyfriend ka eh. May tiwala ko sa'yo, Jessica. Alam kong hindi ka tutulad sa iba na magpapabuntis at mag-aasawa na maaga. Alam ko kung paano mo kami pahalagahan ng daddy mo. Ang iniisip ko lang ay si Ethan. Vulnerable siya ngayon. Paano kung isipin niyang ang friendship niyo ay nasa ibang level na? Pero ang totoo ay nangungulila lang siya sa nobya niya. Ma'am, kalilibing lang ni Ada kahapon. Giit niya. Parang gusto niyang matawa sa itinatakbo ng isip ng mami niya. Hindi yun ganun, okay? Hindi rin naman ako papayag na maging panakip butas kung sakasakali. Huwag nga masyado malayong nararating ng imagination niyo. Natatawa niyang sabi. Magbibihis na ako. Tama na yan, okay? Habang nagbibihis si Jessica, ay hindi pa rin niya maiwasang mapailing dahil sa sinabi ng mami niya. Pagkatapos magbihis, ay agad din siyang bumaba at para siyang aatakihin sa puso na makitang naroon na ang daddy niya. Hindi pa ito nakakapagpalitang damit. Nasa sala kasama si Ethan. Mukhang hindi na natetensyon ng huli. Nakita pa nga niyang nag-uusap ang dalawa. Anong nangyayari, mami? Mahinang tanong niya sa ina. Ipinakilala kong kaibigan mo sa daddy mo. Mukhang okay naman sila. Nakangiting sabi ng mami niya. Journalist pala tong si Ethan ano? Opo, marami silang pinagkukwentuhan ng daddy mo. Hayaan mo na nga sila. Tulungan mo akong ihanda ang mesa. Nang hilahin na si Jessica ng mami niya, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Grabe, akala ko mamamatay ako sa hiya na makita kong daddy mo. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview siya para sa telebisyon. Hindi ko akalaing makakatapak ako sa bahay niya nang walang agenda. Ani kay Ethan ni Jessica. Nasa likod bahay sila at nagkakape. Kung makapagsalita to, ay parang batang excited na excited. Para bang may nagawang kakaiba na hindi kayang gawin ng iba pang batang kalaro. Anong masasabi mo sa kanya? Tanong niya. Napakabait niya. Ang dami rin niya magagandang plano para sa bansa. Kung lahat ng politiko ay tulad niya, hindi siguro ganito karuming politika sa Pilipinas. Manghang sabi ni Ethan. Natutuwa si Jessica sa reaksyon nito sa kanyang ama at mas natutuwa siyang hindi sinungitan ng daddy niya si Ethan. Siguro ay dahil hindi naman niya ito manliligaw. Ilang manliligaw din niya ang sinopla ng daddy niya at ang ilan ay hindi nito pinapansin. I'm glad you like my dad, and it seems he likes you. Nakangiting sabi niya. You think so? Ngiting-ngiting tanong ni Ethan. Ngayon niya lang to nakitang ganong masaya. Ngayon alam na niya kung paano pasasayahin ng isang journalist na namatayan ng nobya. Kailangang ipakilala sa isang senador. Yes, marami na rin siyang sinupladahan sa mga kaibigan ko. Aniya, saka natawa. Sana naman, naalis ko pansamantalang yung lungkot mo. Well, yes, may bago akong na-experience.
Marami ang maiinggit sa mga kasamahan ko kapag nalaman nilang nakakwentuhan ko without any appointment si Senator Perez. Mukhang proud talaga to kaya napangiti siya. May training ka bukas? Maya-maya ay tanong nito. Wala naman. Bakit? Yayayain sana kitang lumabas. Baka gusto mong manood ng sine? Wala ka pang pasok? 1 linggo pa yung leave ko eh. Pero kung may lakad ka bukas, naiintindihan ko. Alam ko namang hindi kita dapat See you tomorrow. Nakangiting pukol niya sa sinasabi nito. Okay lang? Tila nag-aalangan tanong ng binata. Oo naman, wala naman akong gagawin eh. So paano, kita na lang tayo bukas? Nakangiti na nitong tanong. Sige, anong oras kita susunduin? Maaga, bawal ako magpagabi eh. Sure. Sa isang mall sa The Fort dinala ni Ethan si Jessica. Isang comedy film ang napagplanuhan nilang panoorin. Kaya lang ay hindi pa yun nagsisimula kaya tumambay muna sila sa coffee shop. Hindi ganoong nararamdaman ni Ethan ang lungkot dahil kay Jessica. Alam niyang pinagbibigyan lang siya ng dalaga dahil marahil naaawa sa kanya. Ayaw niyang kaawaan ni Jessica, ngunit isinangtabi na yon. He like her presence that keep him sane. Kung wala siguro to, ay mababalo siya sa lungkot. Umalis si na Tita Lyda. Wala sa bansa ang pamilya niya. Wala siyang tatakbuhan tuwing pakiramdam niya ay nais niyang sumunod kay Ada. Mabuti na lang at narito si Jessica na handa siyang samahan. Paano na lang ako kung wala ka, Jessica? Sabi niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Pwede bang tayo magdrama ngayon? Kaya comedy din pinili natin panoorin dahil gusto natin ng good vibes. Pananermo nito sa kanya. I'm just glad you're here. Sinserong sabi niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Jessica. You're welcome, okay? Maya-maya ay sabi nito. Siya nga pala, next month na yung tournament, manonood ka ha? Paalala nito. Siyempre manonood ako. Good. Ani Jessica, saka sinipat ang rilong pambisig. Tara na, baka malit pa tayo sa panonoorin natin. Nang tumayo ito ay sumunod si Ethan. Marami na ring nanonood ng pumapasok sa sinihan at ang iba'y napapatingin kay Jessica na hindi naman niya ipinagtataka. Si Jessica naman ay deadma lang. Hindi kaya nito napapansin ng mga taong napapalingon dito? O sadya lang na dededmahin na lang ang atensyon? Bakit nga ba hindi niya naalalang sikat na personalidad si Jessica? Na makahanap sila ng pwesto, ay agad siyang humingi ng paumanhin sa dalaga. Pasensya ka na, Jessica? Pabulong na sabi niya. Para saan? Nakalimutan kong sikat na volleyball player ka. Napapatingin tuloy sa'yo yung ibang tao. It's okay. Sanay na ako. Kuminsan sa gabi kami nanonood ng mga kaibigan ko para hindi nadagsa ang mga tao sa mall. Pero wala namang kaso sa akin na pagtingin-tingin ng iba. Kapag may lumapit, okay lang din. Basta wag lang ako masasaktan. Nakangiting sabi nito. May sasabihin pa sana si Ethan, ngunit dumilim na sa loob ng sinihan kaya ipinako na lang niya ang mga mata sa big screen. Maya-maya pa ay napuno na ng halakhakan ng mga taong sinihan at kasama sila ni Jessica sa mga taong yon. Watching a comedy film was refreshing for him. He had a good laugh which was something that he needed so badly. Kailangan niyang libangin ang sarili kung hindi ay mababalo siya sa kalungkutan. It was a good thing he had Jessica in his life now. May kasama siyang manood ng masayang pelikula. Hindi rin kasi masayang manood sa sinihan kung mag-isa ka. Baka lalo niya lang madama ang pag-iisa. Pagkatapos silang manood ng sine, nagyaya si Jessica na kumain sa isang Korean restaurant na hindi naman tinanggihan ni Ethan. Mahilig ka sa Korean food? Tanong niya kay Jessica habang naghihintay sila sa in-order na pagkain. Hindi.
Itong unang beses na pumasok ako sa isang Korean resto. Nagpa-practice lang ako dahil baka magtagal kami sa Korea para sa tournament. Mabuti na nasasanay ang taste buds ko. Anito saka ngumiti. Ganun ba? Sige, madalas kitang dadalhan ng Korean food para tuloy-tuloy ang practice mo. Nakangiti rin niyang sabi. Talaga ha? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Tumango naman si Ethan. Hindi na rin sila masyado makapag-usap dahil may ilang kabataang lumapit kay Jessica para humingi ng autograph at magpa-picture. May isang estudyante pa nga siyang pinahawak ng kamera nito. Napapailing na pinagbigyan na lang niya.